sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kuplihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal at Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga siwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan ang siyang muling bumubuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa. Dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoong aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y
tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo ay pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo ay ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. At sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakakilala sa kanila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tayo patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan po ay may mga nagsasabi, de bali na ekang tamad, wag lang pagod. Mahirap nga namang maging pagod. Yung ilang oras ka nang nagtatrabaho, tapos wala ka pang tulog, hindi ka makakapahinga, hindi ka makatayo, hindi ka makaupo, hindi ka makapag-break ng matagal, na kahit pagkain na lang, yung pang napagpapalipan. Pero alam po ba ninyo na mayroon pang mas mahirap kesa sa maging pagod? At yun ay kapag ikaw lang ang nakakaramdam, nakakaunawa, nakakaintindi ng iyong pagod. Parang yung sinasabi ng isang quote na, no one feels for you but yourself. So fight and take care of yourself. Walang ibang nakakaramdam ng nararamdaman mo, kundi ikaw lang talaga. Kaya lumaban ka at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Parang yung pinapakita ng picture na ito, pasan-pasan niya yung sarili niya. Kasi wala nga namang ibang nakakaintindi ng pagod natin, kundi madalas tayo lang din talaga. Hindi naintindihan, hindi nalalaman, hindi nararamdaman ng pamilya mo. Yung struggle mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, yung nararanasan mong stress sa mga boss mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga kliyente, suki ninyo, kung ilang beses kang napapahiya, minsan namumura ka pa, yung mga pagkakataong natataranta ka at nagkakamali ka. Hindi rin alam ng pamilya mo na rumaraket ka pa, sumasideline ka pa ng ibang trabaho.
para lamang magkaroon ng extra, pampuno sa mga hinihingi nila at inaasahan ng pamilya mo mula sa'yo. Nandun kung minsan, hindi nila alam, nakapangungutang ka pa nga. Bukod pa sa hindi rin nila nalalaman na mayroon ka ng nararamdaman sa iyong katawan. Hindi nila nalalaman, hindi nila intindihan, sapagkat hindi naman din sila nagtatanong. Because they expect you, they want you to be strong. Kasi otherwise, kanino sila ay aasa kung malalaman nilang napapagod ka na? Pwede ba nilang sabihing mamahinga ka? Kaya di naman din sila magtatanong kung minsan dahil ayaw nilang tanggapin ng katotohanang napapagod ka nang talaga. Hindi rin alam ng mga boss mo, ng mga kasama mo sa trabaho, yung pagod mo sa pamilya mo. Na ikaw ang breadwinner pala, na wala kang katulong na iba, na sa'yo lang nakaasa ang buo mong pamilya, na may problema ka sa asawa mo, na pasaway ang anak mo, pagod din yan. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso't kalooban. Na pati mga kapatid mo, sa'yo pa rin umaasa kahit may mga edad na at may pamilya na. Hindi na naiintindihan yan ng mga boss mo, ng mga katrabaho mo. At bakit nga? Pare-pareho lang naman din kayo nagtatrabaho. Bayad ka. Kaya, tigas ka. Walang iintindi sa pagod mo. Kaugnay nito, hindi rin naman naiintindihan, naunawaan o nararamdaman ng mga kaibigan mo ang pagod mo. Kasi hindi naman din sila nagtatanong, katulad ng pamilya mo. Kamustahin ka man, makapangumusta lang. Kamusta? Ganun lang. Hindi lang susuriin kung meron kang matinding pinagdaraanan. At ayaw mo din namang makaabala. Ayaw mong masira din ang imahe mo at ang iyong pamilya. Ayaw mong mapahiya sa kanila. Kaya hindi nila alam. Hindi nila intindihan. Hindi rin naunawaan, alam o naintindihan ng mga nakakasalamuha mo o natin sa daan, sa lansangan, kung saan man tayo magpunta, ang pagod na ating nararamdaman. Kasi kung nararamdaman nila, kung naunawaan nila, hindi nila tayo bubusinahan ng malakas, kung tayo magkamali man, hindi nila tayo iirapan, hindi nila tayo iisnabin o hindi papansinin. Hindi nga nila kasi alam at sila rin naman may kanya-kanyang pagod sa buhay. Kaya mind your own business na lang. No wonder pag uwi natin ng bahay, pagpasok natin ng kwarto, plakdaan na tayo para tayong nauubos na kandila. Parang ganyan. At ang mas nakapapagod nga dyan, tayo lang din ang nakakaalam. Tayo lang din ang nakakaunawa. Tayo lang din ang nakararamdam. No wonder may iba sa atin na kabod na lang sumasabog, kabod na lang sumisigaw, kabod na lang nagsasabi, hindi ko na kaya, para lamang iparamdam sa iba na hindi mo na talaga kaya. And worse, may iba sa atin na kabod na lang bumibigay, kasi kumbaga sa kandila na nagbibigay ng liwanag sa iba, pero hindi naman nililiwanagan ng iba. Walang katulong sa pagbibigay ng liwanag sa pamilya. Natutunaw, namamatay na pala. Kaya, napakagandang balita po itong narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, na pagkatapos ng pagmimisyon ng mga disipulo, pinagpahingan niya ang kanyang mga disipulo. Pero sana napansin po ninyo na hindi ito hiningi ng mga disipulo. Nang makita si Kristo at sila'y pagod, hindi nila sinabi sa Panginoon, Lord, break naman na, break time muna, pahinga muna kami. Hindi nila sinabi yon. Hindi nila na-request yun. Hindi sila nag-insinuate. Hindi natin naramdaman dito na nag-insinuate sila, na pagod sila, katulad ng ginagawa ng iba sa atin kapag pagod na at hindi nakikita, nararamdaman ng iba. Yung bang bagsak yung mga balikat natin, haggard tayo, bagal tayong kumilos para ba iparamdam natin sa iba, pagod na ako, papagpahingayin mo ako, lambingin mo naman ako, masayin mo naman ako, i-affirm mo naman. Hindi gumano ng mga disipulo. Pero, kusang nakita at naramdaman ni Kristo. Ibig sabihin nun, nararamdaman ni Kristo ang pagod mo, ang pagod ko. Yun ang magandang balita dito. May nakararamdam ng pagod natin, ang Panginoon natin. And so, the good news is, God feels for you, God feels for me.
He feels for us. At siya mismong magkukusa kahit di tayo humingi na magbigay sa atin ng pahinga. O di ba yun ang sinasabi sa Salmo 23? He makes us lie down in green pastures. Pinagpapahinga niya tayo sa mainam na pastulan. Kasi kung minsan ang problema natin, tayo mismo, hindi natin alintana na kailangan pala natin na ng pahinga. Sige tayo ng sige, tango tayo ng tango, go tayo ng go. Kailangan natin, may ibubuga pa tayo. Hanggang sa atakihin ka na. Hanggang sa ma-burnout ka na. Hanggang sa ma-disappoint ka na. Pero ang Panginoon, alam niya tayo nilikha niya. Alam niya ang sistema ng ating katawan at alam niya ang estado. Nakikita niya ang estado ng ating katawan at kalooban. Siya talaga ang mas nakakaalam kung kaya pa natin. Ngayon kung hindi na at ayaw pa nating mamahinga, palagay ko, siya din ang gagawa ng paraan upang tayo makapamahinga. Kaya yan yung sense nung sinasabing, He makes me lie down. Siya yung maghihiga sa atin para makapamahinga tayo. Maybe that will include, ililesen na niya yung mga inaalaw niya sa atin na maranasan nating problema. Pwedeng gisingin niya ang kalooban ng isa sa ating mga mahal sa buhay na tayo ay sa kaluluhan, tayo ay tulungan. Ayun din naman, isa sa ating mga pinagtatrabahuhan, pwede niyang konsensyahin para pagaanin ng mga pinapagawa sa atin. Something like that. Or maybe, this may also include yung paraan ng Panginoon para bigyan tayo ng kapahingahan. Baka hindi niya i-allow na ma-promote tayo sa trabaho. Baka hindi niya i-allow na magkaroon pa tayo ng mas napakalaking proyekto kasi gusto niya tayo mamahinga. At baka i-allow niya na tayo magkasakit para lamang sabihin sa atin, mamahinga ka muna. Mamahinga ka muna. Kailangan mo ng pahinga. Umiga ka muna, maupo ka muna, isip muna. Tandaan po natin na ang Panginoon din naman ang nagsabi sa atin, halika kayo sa akin, kayo mga nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sabay, sabi rin niya, sapagkat maginhawa na dalhin ang pasaning ibibigay ko sa inyo, magaan ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. So hindi naman ibig sabihin na pagpapahingahin niya tayo, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi. For as long as nabubuhay tayo sa mundong ito, may gagawin pa rin tayo, magtatrabaho pa rin tayo, may mission pa rin tayo. It's just that, pagpapahingahin lang niya tayo. Hindi na tayo kasi humihingi. Arya na tayo ng arya. Kailangan din natin ng pahinga. At yun ay ibibigay ng Panginoon sa atin. And when that happens, tanggapin natin yun. Tanggapin natin yun. Sapagkat ayaw lamang tayong mas mapahamak ng Panginoon. Ito sana ang pagpasalamat natin na biyaya sa ating panalamisa ngayon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan niya. Siya ang aking pahinga. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sapagkat may nakakaintindi sa pagod ko. May mga dadaingan ako. At kapag dumaing ako, hindi ako makakaabala sa iyo. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Hindi mo rin ako dadagdagan ng mga trabaho kung alam mong hindi ko na kaya, di po ba? Salamat. Ito ay panghahawakan ko. Please guide me, O Lord. Gabayan mo po ako na matutong humindi kung kailangan kong talagang humindi. Huwag ko nawang sakupin ang lahat, yung kaya ko lang, at huwag ko sanang mapabayaan ang mission ko talaga sa buhay, ang maging kalugod-lugod sa iyo. Sa iyong mga mata. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari. Si Jesus ang kapahingahan natin. Lang may makakaunawa sa pinagdaraanan natin. Malaking bagay. At yun ay ang ating Panginoon Jesus. Alam ng pagod ka na. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka. Tinutulungan ka na. Naawa siya sa iyo. Patulong ka sa Kanya. Kunin mo ang pahinga niyan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung nang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak sagisag at bunga ng aming pagpapagahal, handog ng bayan mong mahal. Nanaalay sa iyong pagsisikap, wag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Paspasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang
Siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat si Kristo ang aming Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na bira ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birang totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nang isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal ay yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas.
pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng ngayong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahaging kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Maraming pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain tayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.